Sa taon ng 2050, ang nakop ng mga aliens, ngunit ang sangkatauhan ay hindi nagbigay ng laban sa mga kaaway. Isang lalaking tinatawag na Koji ang tumatakas mula sa mga pag-atake ng aliens, habang pinamamahala ang magnakaw ng kritikal na impormasyon mula sa mga kaaway. Bago siya makalayo, siya ay tinamaan ng isang missile na naglulunsad patungo sa kanya at inabot siya sa buong field. Sa kabutihang palad, si Koji ay nakabawi mula sa pag-atake at mabilis na nakatakas sa field ng digmaan. Kasabay nito, ang mga kaibigan ng lalaki ay gumagawa ng plano upang tapusin ang kakilakilabot na digmaang ito, at ang ate ni Koji na si Haruka ay nagsimulang maramdaman ang kanyang kapatid habang ginagamit ang kanyang mga kakayahan sa Seikiko. Mabilis na pumasok ang mga tao kay Koji, dahil sa wakas ay nakuha na niya ang pinakamakapangyarihang teknolohiya ng mga aliens. Gayunpaman, kahit na may mga disenyo mula sa kaaway, ang mga tao ay hindi kailanman maaaring talunin ang mga aliens, dahil karamihan sa sangkatauhan ay pinatay na. Ang tanging pagkakataon nilang manalo ay ang bumalik sa nakaraan at pigilan ang pagsalakay na mangyari sa unang lugar. Mabilis na nagbukas ang mga tao ng isang portal patungo sa nakaraan, at si Koji ay napilitang magpaalam sa kanyang mga kaibigan bago tumalon sa pintuan kasama ang kanyang mga kapatid. Sa kabilang panig, sa taon ng 2013, isang scientist na tinatawag na Kenichiro ay nagtatrabaho sa kanyang thesis, ngunit maya-maya ay napansin niya ang pagbukas ng portal sa loob ng kanyang bahay. Laking gulat ng lalaki nang makita ang anyo ng mga estranghero mula sa hangin, habang hinihingi kung paano sila nakarating dito. Narinig ito ni Koji at mabilis na sinabihan ng kanyang kapatid na si Kozo na i-scan ang scientist at siguraduhin na hindi siya aliens na nagkukubli. Matapos mapagtanto na sila ay ligtas, ipinaliwanag ng mga tao na sila ay talagang mula sa hinaharap at kailangan nila ang scientist na gumawa ng sandata upang matigil ang paparating na digmaan. Pagkalipas ng 5 taon, ang isang binata na ang pangalan ay Ken ay naging propesyonal na boksingero, ngunit sa halip na pumunta para sa mga championship, mas pinili niyang kumita ng pera sa underground boxing arena. Ang lalaki ay malinaw na isang bihasang manlalaban habang siya ay lumalaban sa isang mas malaking kalaban, sabay na pinamamahalaan ang pag-iwas sa mga pag-atake at mabilis na pinatumba ang kanyang kalaban sa isang welga. Gayunpaman, sa halip na mabayaran kaagad, nagpasya siyang kumuha ng pangalawang laban, hindi na pagtatanto na pinagmamasdan siya ni Koji mula sa loob ng karamihan. Pinuntahan ni Ken ang pangalawang kalaban, na hindi masyadong humanga sa pangangatawan ng manlalaban. Mabilis siyang nagpakawala ng suntok sa lalaki, ngunit nagulat siya nang mapagtanto na ang kanyang mga pag-atake ay hindi epektibo, na nagdulot lamang ng ngiti sa kalaban. Agad na napagtanto ni Koji na ang mga aliens ay narito, habang ang kaaway ay naglulunsad ng isang ganting pag-atake na kumatok sa lalaking lumilipad sa kwarto. Nagulat ang mga tao sa nangyari, habang ang kalaban ay patuloy na hinahampas ang boksingero ng walang awa, ginawang pinakamatibay na punch bag sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kalaunan, pinatumba ng lalaki ang manlalaban sa sahig at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na mga suntok, habang ang kaibigan ni Ken ay sumugod at hinampas ang kalaban sa leeg. Nakapagtataka, ang kalaban pala ay isang robot na nagkukubli, na pumatay sa kaibigan sa harap ng lahat. Lubos itong ikinagalit ni Ken, na sinaktan ng kaaway ng galit na galit, pinatumba ang kalaban at sabay na winasak ang android. Ang lahat ng tao ay nagsimulang tumakbo sa takot matapos masaksihan ang kakilakilabot na pangyayaring iyon, ngunit 3 mahiwagang lalaki ang nagpasya na manatili sa likuran, na natukoy ni Kozo bilang mga aliens na nakabalat kayo. Mabilis na sumugod ang mga kaaway patungo sa manlalaban at agad na nahuli ang lalaki, sabay na nakatutok ng laser sa kanyang mukha upang tapusin ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, nagawang makialam ni Koji sa tamang oras at sinimulang patayin ang mga kaaway gamit ang kanyang baril. Ito ay nagbigay daan kay Ken na makatakas mula sa lugar habang siya ay mabilis na bumababa, hindi na mamalayan na mas maraming alien na nilalang ang humahabol din sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ang lalaki ay napilitang masukol sa isang sulok ng isang kahindik-hindak na halimaw, na nagsimulang magbago sa tunay nitong anyo at naghahanda upang wakasan ang buhay ng tao. Gayunpaman, mabilis na nailigtas si Ken ng isang kotse na minamaneho ni Kozo, na nagsabi sa kanya na pumasok sa kanan kung gusto niyang mabuhay. Agad na tumakas ang mga tao palayo sa lugar, habang ipinaliwanag ni Kozo na si Ken ay maaaring mamatay doon, ngunit nagawa nilang baguhin ang hinaharap tulad ng kanilang pinlano.
Ang hindi nila namamalayan ay ang kanilang sasakyan ay sinusundan, habang isang pangalawang android ang pumunta upang siyasatin kung ano ang nangyari, sabay na inililipat ang data patungo sa isang misteryosong nilalang. Lumalabas na ang alien ay mula sa isang species na kilala bilang Kilgis, at siya ang utak sa likod ng buong planong ito. Ang nilalang ay nagpalaki ng isang malaking hukbo ng mga clone sa loob ng kanyang base upang sakupin ang Earth, at nagtayo rin siya ng higanteng robot upang sirain ang sangkatauhan. Kasabay nito, ang mga tao ay nakarating na sa kanilang hideout, habang mabilis silang pumasok sa loob ng gusali. Ipinaliwanag ng team kay Ken na sila ay talagang mula sa hinaharap. Sinabi nila sa lalaki na ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya ay sa katunayan mga aliens at nais siyang alisin dahil sa kanyang potensyal na banta sa kanilang plano. Gayunpaman, nahihirapan si Ken na maniwala sa mga kakaibang pag-aangkin, kaya't napilitan si Haruka na gamitin ang kanyang psychic na kakayahan upang ipakita kung ano ang nangyari sa kanyang timeline. Nagagawa ng babae na ilipat ang isip ng lalaki sa kanyang sariling alaala, kung saan halos napuksa ang buong lahi ng tao. Sinabi niya kay Ken na ito rin ang magiging kinabukasan niya kung hindi nila pipigilan ang higanteng robot na itinayo ng mga aliens. Lumalabas na ang napakalaking makina ay tinatawag na Black Baron, at ito ay isang makapangyarihang sandata na may kakayahang i-terraform ang Earth. Ang gas na ginagawa nito ay angkop para sa mga aliens na huminga, ngunit ang parehong timpla ay papatay sa isang normal na tao sa loob ng ilang minuto. Sa kalaunan, dinala ni Haruka ang lalaki sa laboratorio kung saan nakagawa ang koponan ng isang higanteng robot mula sa disenyo ng alien na ninakaw ni Koji, at tinawag itong Red Baron. Sinabi nila kay Ken na ang robot ng alien ay makukumpleto sa loob ng 3 taon, at kailangan nilang simulan ang pagsasanay sa kanya ngayon upang pagsamahin ang kanyang karanasan sa boxing sa pagpipiloto ng higanteng makina. Gayunpaman, bago matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis nilang napansin na tumutunog ang mga alarma at napagtanto na natagpuan na ng mga aliens ang kanilang hideout. Agad na napansin ng cyborg ng kalaban na nasa ilalim ng lupa ang Red Baron, at nagsimulang gumamit ng isang higanteng laser na nagpapalabas ng isang malakas na sinag upang sirain ang robot sa pamamagitan ng pagtagos sa sahig. Napagtanto na sila ay nasa panganib, agad na umayos si Koji upang pigilan ang mga kaaway, habang ang doktor ay nagsimulang palakasin ang Red Baron upang makatakas sila sa lugar. Si Koji ay nagawa itong dalhin sa ibabaw at mabilis na nagpaputok sa mga kaaway, ngunit ang cyborg ay agad na sumalakay kay Ken habang mabilis na pinamamahalaan itong makakuha ng mataas na kamay. Ang tao ay galit na sumusubok na lumaban, ngunit ang kanyang suit ay hindi katumbas ng lakas ng kaaway, na nagiging sanhi ng kanyang pagkakatambas sa mga pader. Ito ay nagpapahintulot sa alien cyborg na ilabas ang kanyang baril at direktang pumutok sa lalaki, na nagdulot kay Koji ng matinding sakit. Kasabay nito, sa wakas ay natapos ng doktor ang paghahanda ng higanteng robot at sinabi sa iba na makasakay agad sa makina. Gayunpaman, ang siyentipiko ay dapat manatili sa likod upang gabayan ang sistema ng paglulunsad para sa kanyang mga kasamahan sa koponan upang makalabas sila ng buhay. Sa lalong madaling panahon, ang hatch ay nagsimulang magbukas sa bubong, habang ang iba ay nakarating na sa higanteng robot. Mabilis na pumunta si Ken sa upuan habang sinisimulan niyang i-pilot ang makina sa unang pagkakataon. Ang Red Baron ay nagsimulang lumutang sa hangin, habang ito ay pumutok sa bubong ng gusali. Nakita ni Koji na aalis na ang robot at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang mga kaibigan, habang pinamamahalaan niyang humawak sa makina sa huling sandali. Ang mga tao ay sumabog sa kapaligiran habang nawawala sila sa kalangitan, habang ang cloaking device ng robot ay ginawang ganap silang mawala sa radar ng kalaban. Sa kalaunan, nakarating ang mga tao sa isang masukal na kagubatan, kung saan itinatago nila ang robot sa loob ng mga puno. Ngunit si Ken ay ganap na walang kaalaman kung paano niya mapipigilan ang pagsalakay ng mga aliens. Sa kabutihang palad, si Dr. Kenichiro ay nakagawa ng AI sa loob ng interface ng Red Baron na makatutulong sa pagsasanay kay Ken na i-pilot ang higanteng robot. Sa kanilang pagtataka, iminungkahi ng computer na dapat silang pumunta muna sa buwan dahil ang lunar gravity ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na pagsasanay habang itinatago ang kanilang lokasyon sa parehong oras. Sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay nakaramdam ng panginginig ng boses sa loob ng gusali at mabilis na tumakbo palabas upang mag-imbestiga, at nakita nilang ang Red Baron ay lumilipad muli sa langit.
Sa kabilang panig, ang alien cyborg ay bumalik sa kanyang base, habang inilalantad na nahuli na rin ng mga kaaway ang doktor. Ang masama pa, kinuha ng mga aliens ang blueprint mula sa hinaharap, na nakatulong upang matapos nila ang pagbuo ng higanteng robot ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ito ay nagpapahintulot sa mga kaaway na simulan ang pagpapakilos sa Black Baron at maghanda para sa pagsalakay, habang pinaplano nilang sirain ang sangkatauhan sa lalong madaling panahon. Ang hindi namamalayan ng mga alien ay walang tigil na nagsasanay si Ken sa loob ng kanyang higanteng robot, habang inaayos ang kanyang fighting reflexes sa napakalaking makina. Sa lalong madaling panahon, ang mga mamamayan ng Tokyo ay nagsimulang makakita ng isang kakaibang bagay, habang dalawang naglalakihang metal na bagay ang nagmamaniobra sa ilog. Ang kakaibang nakita ay mabilis na nakarating sa balita, na nag-alerto kay Kozo at sa kanyang kapatid ng sabay-sabay. Dahil dito, napagtanto ni Koji na ang hinaharap ay muling nagbago, na nagbibigay sa kanya ng walang ibang pagpipilian kundi labanan ang Black Baron ng mag-isa. Sa kabutihang palad, nakapagbuo ang kanyang kapatid na lalaki ng isang bagong suit na magpapalaki sa kanyang mga kapangyarihan higit pa sa dati. Kasabay nito, natanggap din ni Ken ang nakakatakot na balita mula sa Earth, na nagpasaya sa kanya na kailangan niyang bumalik kaagad sa planeta. Sa lalong madaling panahon, sinimulan ng Black Baron na sirain ang mga infrastruktura sa lupa, na lumilitaw sa ibabaw tulad ng isang higanteng kaiju, habang nagdudulot ng takot sa buong lungsod. Napipilitang mag-react kaagad ang militar, habang maraming missile ang pinaputok ng mga fighter jet patungo sa kalaban. Gayunpaman, ang mga pag-atake ay hindi epektibo, dahil ang higanteng robot ay nagpapalabas ng laser nito at sinisira ang mga eroplano na parang mga insekto. Sa kalaunan, nagsimulang gamitin ng Black Baron ang rocket booster nito at itinutulak ang sarili sa hangin, habang direktang patungo sa mga lansangan ng lungsod. Ang napakalaking makina ay nagsimulang maniobra patungo sa kabisera, habang nagdudulot ng matinding pinsala sa proseso at sinisira ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Sa kabutihang palad, nakarating si Koji sa kalapit na gusali, kasama ang kanyang bago at pinahusay na baluti. Ang lalaki ay mabilis na tumalon sa hangin at kalaunan ay dumaong sa kaaway, habang sinusubukan niyang magdulot ng mas maraming pinsala sa robot hanggat maaari. Pinipilit nito ang Black Baron na gumanti habang pilit na sinusubukan ni Koji na manatili, ngunit mabilis na hinampas ng robot ang lalaki sa isang gusali, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Bago mapatay ng higanteng makina ang tao, maraming missile ang inilunsad patungo sa kaaway, at ibinunyag na sa wakas ay narito na ang pulang Baron upang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkawasak. Sinamantala ni Ken ang pagkakataon at mabilis na nagpaputok ng higit pang bomba patungo sa alien robot, na nagdudulot ng malalaking pagsabog sa katawan ng kalaban, habang naghahanda ang pulang Baron na lumaban tulad ng isang boksingero. Kasabay nito, muling nahaharap si Koji sa alien cyborg, ngunit sa pagkakataong ito, ang tao ay handa sa kanyang kaaway, hindi tulad ng dati. Ang dalawa ay nagtamaan at nagsimulang magpalitan ng suntok, ngunit nagawa ni Koji na makuha ang itaas na kamay, habang ang kalaban ay lumilipad sa buong field. Pinipilit nito ang cyborg na ilabas ang kanyang sandata at magpaputok ng maraming bala patungo sa tao, ngunit nagawang iwasan ni Koji ang mga pag-atake at pinutol ang braso ng kalaban. Mabilis na sinipa ng lalaki ang kalaban habang nagpapaputok ng hindi mabilang na mga bala, na ganap na sumisira sa cyborg bilang resulta. Samantala, ang mga higanteng robot ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa habang nagdudulot ng lindol sa bawat hampas nila. Gayunpaman, napatunayang mas mataas ang reflexes ni Ken, habang ang pulang Baron ay umiiwas sa mga pag-atake ng kalaban, habang naghahatid ng mapangwasak na suntok na nagpa-atras sa kaaway. Sinamantala ng tao ang pagkakataon at patuloy na hinahampas ang alien robot, ngunit mabilis na nagbago ang sitwasyon habang sinisimulan ng kalaban na i-activate ang kalasag nito na namamahala sa pagtataboy sa mga pag-atake ng Red Baron. Pinipilit nito si Ken na ilunsad muli ang mga missile, ngunit hindi na epektibo ang mga bomba sa pagkakataong ito. Patuloy na kinakatok ng kalaban ng Red Baron pabalik, habang ang lahat ng mga pag-atake ng robot ay ganap na napawalang bisa ng depensa ng kaaway. Nakita ito ng AI at sinabi kay Ken na ang pinagmulan ng kapangyarihan ng kalaban ay nagmumula sa isang kalapit na base, at kailangan nilang sirain ang generator upang patayin ang mga kalasag. Sa kabutihang palad, nagawa ni Haruka na mag-teleport palayo gamit ang kanyang mga kakayahan sa Seikiko,
at sinama si Koji sa kanya habang sila ay nagtutungo sa hideout ng kalaban. Nagpa siya ang dalawa na maghiwalay kaagad, at sa kalaunan ay dumating si Koji sa isang higanteng laboratorio na puno ng mga alien clone. Bago mapisa ang mga nilalang mula sa mga lalagyan, mabilis na inilabas ng lalaki ang kanyang sandata at nagsimulang magbaril patungo sa mga incubator. Nagdudulot ito ng malalaking pagsabog na ganap na sumisira sa lahat ng alien clone bilang resulta. Kasabay nito, nakatagpo rin si Haruka ng mga kahindik-hindak na halimaw, ngunit nakakagulat, ang mahinahong inilabas ng babae ang kanyang espada at winasak ang kalaban sa isang hampas. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng batang babae na mas marami pang mga aliens ang nakapaligid sa kanya mula sa lahat ng panig, habang galit silang nagpaputok sa kanya. Pero nagawa ni Haruka na ilihis ang mga laser tulad ng isang Jedi Master. Nagbigay ito sa kanya ng pagkakataon na atakihin kaagad ang mga halimaw, at ganap niyang nalipol ang mga kaaway sa pamamagitan ng paggawa sa kanila ng alien si Shimi. Sa kabilang panig, sa wakas ay natagpuan ni Koji ang generator at mabilis na sinira ang makina, na agad na pinasara ang mga kalasag ng Black Baron. Nagbigay daan ito kay Ken na magpaputok muli ng mga missile at mapinsala ang robot ng kaaway bilang resulta. Bago nila matapos ang laban, mabilis na ibinunyag ng alien na doktor si Kenichiro na siya pala ang piloto ng Black Baron, habang ang mga kaaway ay naging scientist sa kanilang pampalasa. Napilitan si Ken na tumigil agad sa pag-atake dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang kaibigan, habang napipilitang panoorin ang kalaban na makatakas. Kasabay nito, sa kalaunan ay nahahanap ni Koji ang mastermind ng aliens, at kaagad na sinubukan nitong patayin ang nilalang, ngunit napagtanto lamang na ito ay walang iba kundi isang hologram. Nangangahulugan ito na ang aliens ay hindi kailanman nasa loob ng base, na nagtatanong sa kanila tungkol sa totoong kinaroroonan ng kalaban. Sa kabutihang palad, nalutas ni Haruka ang misteryong ito habang nahahanap niya si Dr. Kenichiro sa loob ng base ng kalaban, na nagpapaunawa kay Kozo na ang nagpipilot sa robot ay dapat na isang impostor. Sa lalong madaling panahon, ang Black Baron ay nagsimulang mag-transform habang ito ay naghahanda upang i-terraform ang Earth, habang sinabi ni Kozo kay Ken na ang doktor ay hindi kailanman nasa loob ng robot ng kalaban. Napagtanto na siya ay nalinlang, pinalakas kaagad ng lalaki ang pulang Baron at ipinadala ito sa himpapawid, habang direktang naglulunsad patungo sa kalaban. Sa kalaunan, dumating si Ken sa harap ng robot ng alien, habang nagsimula siyang mag-charge ng napakalaking dami ng enerhiya, bago ilabas ang lahat ng direkta sa Black Baron. Nagiging sanhi ito ng napakalaking pinsala sa alien dahil natatalo nito ang robot ng kaaway at ganap na sinisira ito bilang resulta. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang mapansin ni Ken na nakalabas na si Haruka kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan, habang binabati ng doktor ang lalaki sa lahat ng kanyang nagawa. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng mga tao ay ang aliens na kahit papaano ay nakaligtas sa pagsabog, habang tinatanong ni Koji kung bakit nagpa siya ang nilalang na salakayin ang Earth. Nakapagtataka, ang aliens ay dumating lamang dito dahil ang sangkatauhan ay malapit nang sirain ang sarili, at hindi magiging masama na pumatay ng isang species na wala man lang pakialam sa sarili nitong buhay. Matapos marinig ang huling salita ng nilalang, agad na pinatay ni Koji ang aliens habang iginiit na ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nasa kamay ng sangkatauhan. Ang mga tao ay nagtipon sa pulang Baron, habang binabantayan nila ang paglubog ng araw, at nangangako na protektahan ang mundo mula sa anumang mga banta sa hinaharap na maaaring lumitaw. Ang hindi napagtanto ng mga tao ay ang kanilang mga aksyon ay talagang gumawa ng ibang timeline, dahil ang orihinal na kinabukasan ay hindi na bago. Ibig sabihin, ang mga lumalaban na mandirigma ay nananatili pa ring buhay. Nangangahulugan din ito na ang mga kakilakilabot na panganib mula sa hinaharap ay maaari na ngayong tumawid patungo sa kabilang panig, dahil ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang.